Yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan. At eto nga, no, Mayor Vico Soto humarap po, no, sa Kongreso at talaga namang binalagbag ang mga diskaya mga kababayan. No? Ano itong matinding pasabog ni Mayor Vico Soto na siyang kinatatakutan, no, ng mga diskaya mga kababayan, no? Yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Maraming salamat sa inyong suporta. At syempre shoutouts tayo sa mga followers at subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so ito na nga mga kababayan, no? Humarap po sa House of Representatives hearing sa Infracom. Ito pong si Mayor Vico Soto mga kababayan. At talagang matindi po, no, yung kanyang ginawang pasabog dito mga kababayan. Talaga namang binalagbag, no, etong mga diskaya mga kababayan. Okay? So ito, panoorin natin itong video na to mga kababayan. Kasi maalala natin, no, talagang ang dami rin nilang binabato, no, dito kay Mayor Vico Soto nung panahon ng kampanya mga kababayan. No, siguro ito na yung pagkakataon para makabawi si Mayor Vico. Hindi ganyan si Mayor Vico, no. Siya ayaw lang talaga niya sa korupsyon mga kababayan. Kaya siya ay nandirito, no, sa House of Representatives, no, para magsalita siya kasi mayor nga siya ng Pasig eh. At ang opisina po netong mga diskaya, no, ay nasa Pasig mga kababayan. Okay, so ito yan, alamin natin tong balita na to. Pasig City Mayor Vico Soto is here, and we would want to be able to get a statement from him, particularly relating to the Discayas, because he had made a statement last night on the matter relating to half-truths. So, Mayor Vico, do you have a statement, or are you ready to answer questions? Mr. Chair, to the members of the TRICOM, magandang umaga po. I did not prepare any statement, but however I can help and whatever I can answer to the best of my knowledge, I'm here at your disposal, sir. Yun wala siyang ipin-prepare mga kababayan, no, na speech. No, ito nga si Mayor Vico Soto. Ibig sabihin mga kababayan, pumunta lang siya dyan, no, at ready for disposal. Sabi nga po niya, no, kung ano yung kailangang itanong, kung for clarifications, nandito si Mayor Vico Soto at ready o handa niya sagutin, no, yung mga katanungan na yan. Important, Mayor Vico, to be able to state for the record, of course, the Discayas have been operating in Pasig City for the longest time. No? We have information as to how they had operated in the city as city contractors, and second, whether you had been able to monitor their rise as top contractors as far back as the Aquino administration to date. Mr. Chair, pumasok po ako sa politika 2016 na po. I ran for councilor in 2016 and for mayor in 2019. Pagpasok ko sa politika, medyo kilala na po sila, mga diskaya. Lalo na yung construction firm nila na St. Gerard Construction. Na ito na nga po yung ginamit rin nila na para bang political party na rin. Lalo na noong 2025 na halalan, itong nakaraang halalan. Marami pong kwento, hindi ko po alam kung ako po yung nararapat na magkwento po rito sa TRICOM, sapagkat yung iba, wala naman po akong personal knowledge. So I would like to, with respect to the committees, I would refrain from saying anything beyond my direct and personal knowledge. What I can say is that they have 9 construction firms that we have seen now in the news, the 9 calling card companies of the spouses Diskaya, where they have used dummies, where they have become huge contractors, and all of these 9 companies are based in Pasig. Practically all of these companies have tax deficiencies, probably with the BIR as well, but definitely with the LGU. Marami po silang violations. Recently, they have been, Mr. Diskaya,
has been recently convicted of 2 counts of building code violations. So medyo notorious po ito. Nagsimula sila sa LGU. And again, with regard to the question of the chair, kahit nung mayor na ako, nangungontrata pa rin sila sa LGU. Kasi pinapatupad po namin sa Pasig ay strict adherence to the law, which is open and public bidding. So pag nagko-qualify po sila mula 2019, hindi po namin hinaharangan, may mga project po sila sa City Government of Pasig. Hindi naman siguro kalakihan na project, pero meron po silang projects with the city. And we have observed with the DPWH, palaki ng palaki yung mga project nila. Yung napag-uusapan po ngayon na 31 billion pesos of flood control projects. Katunayan, flood control projects pa lang po ito. Hindi bababa sa 100 billion pesos ang total contracts po nila sa ating pamahalaan, Mr. Chair. Siguro as a final question before proceeding, Mayor Vico Soto, you mentioned in your Facebook statement that you had seen many inconsistencies, no, in the testimony of the Discayas. So maybe you can intimate to the committee what these particular inconsistencies are. Thank you, Mr. Chair. Marami nga po tayong naobserbahan na use the term inconsistencies, but I would like to be more direct. Kasinungalingan po talaga. At lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito. Hindi naman po bago sa kanila ang pagsisinungaling. Naobserbahan na po natin ito on the record and in public very many times. Sabi nga, dito sa kaso na ito, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Ano? Isang very glaring na kasinungalingan ay yung kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Kahit naman po hindi ka eksperto sa larangan ng construction o engineering, obvious naman po na kasinungalingan ito. Meron pa po, sabi po nila, when Senator Tulfo was questioning them, sabi niya po, minsan daw po, lugi pa daw siya. Ang bait naman po ng mga ito, kung tumatanggap sila ng kontrata sa gobyerno, nagbibid sila para malugi. No sane business person would do that. Of course, I think everyone in this room would agree. Sinasabi nila 2 to 3% yung normal, 5% daw pag sinuwerte. Pag kinumpute po natin, alam ko medyo, Mr. Chair, with all due respect, if we just apply simple logic, it is already clear that they are lying. Although alam ko medyo iba kasi yung logic na ginagamit nila sa universe po nila, pero pag tinignan po natin logically, 2 to 3% of even 100 billion, 2 to 3 billion pesos lang po ito. Sila naman po yung nagmalaki at nag-flaunt, pinagyabang po nila yung lifestyle nila. Sobrang yan, sabi nga po nila sa isang interview, 11 digits. Sabi po nila, pinagyayabang nila, 11 digits. Sabi ni Ma'am Cesara, 11 digits ang assets nila. So, hindi bababa sa 10 billion. Yun, no? 11 digits is 10 billion, mga kababayan. So, ibig sabihin, kung 11 digits, 10 billion, pataas. No, yung total assets nila. Grabe, Kita po natin, isang jade lang nila sa, sa office nila. 100 million na kagad yun. Yung mga sasakyan, if they pay the correct taxes, it would easily reach almost a billion, if not more than a billion. How will you afford that if you're only earning 2 to 3% profit? Sabi naman nila, wala silang private contracts. Ayaw na daw nila sa private kasi maliit ang kita. Nasa interview din po nila. So, buti na lang po ang isda ay nahuhuli sa sarili nilang lubig. Buti na lang po, ganun po sila magsalita in public at nalalaman natin ang mga katotohanan. And I don't mean to overstep, Mr. Chair. Please stop me at any time. But I would just like to, siguro hindi naman warning, pero siguro ang aking pag-igayat sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor, at
maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Exactly, mga babayan, no? Yun yung sinasabi ko noong nakaraan, no? Na kung saan guguluhin lang nila, no, yung taong bayan. No, hanggang sa makakalimutan na itong issue na to pagdating dito sa Infracom. Sana maging katulad siya nung sa Pogo, mga babayan. Kung maalala ninyo yung sa Pogo, 'di ba? No, nagkaroon na kahit paano nagkaroon ng resulta 'yon, no, yung sa Pogo investigation. Pero ito, sana wag matabunan, no, at merong mapanagot dito. Kasi kung ganyan lang, no, at parang puro investigasyon lang tayo, wala sa mga susunod na administrasyon, babalik uli yung mga yan, mga kababayan. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano, na wala naman silang pruweba o ebidensya. Sa mga pangalan na nabanggit niya po kahapon, naniniwala ako may iba doon, totoo. Pero hindi tayo present. They have to present evidence, of course. And I think we really have to be careful because in our experience with them, in my experience with them, Mr. Chair, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. So we have to be very careful in how we proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, short manifestation, Mr. Chair. Just a short manifestation. Yes, please, very short. Yes, Mayor Vico Soto mentioned about the taxes, the deficiencies. So may I manifest that is the Bureau of Internal Revenue here? BIR? Nandito ba sila? We will check if they are here. Well, anyway, I would like to manifest to this committee to investigate the tax deficiencies of the companies and likewise to furnish copies of this committee and likewise the local government of Pasig so they can review the tax deficiencies of these companies. Thank you, Mr. Chair. Right, thank you. Okay, so I think we can proceed already with Congresswoman for the next. Okay, so yan mga kababayan, no, at dito napanood natin at narinig natin, no, halos doon sa sinabi pa lang ni Mayor Vico Soto, no, yung konteksto, no, ng kanyang gustong iparating o yung kanyang mensahe, yung konteksto nandoon na lahat, mga kababayan, no, na mag-ingat tayo dahil nga sinasabi niya na ito mga to mga sinungaling, mga kababayan. No, na yun na nga, mga kababayan, na lahat ng mga involved dito, no, sa kaso na to pagdating po dito sa problema o issue ng flood control projects, meron pong guilty at merong hindi guilty, mga kababayan. So, yun, kailangan maging mapagmasid talaga tayo, no, especially doon sa mga sinasabi nila na ito mga to, lalo na ito mga Diskaya, dahil sila yung parang nakikita nating mas nadidiin dito, mga babayan, di ba? So, yan muli, ano masasabi niyo dyan? I-comment na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang yung Kuya Mobs with some Mobs TV. Peace and health.